Pastor Apollo Kibuloy, nahuli nga ba o kusang sumuko? Yan po ang update ngayon matapos ng pagkakadakip kay Pastor Apollo Kibuloy kaninang alas 6 ng gabi. Pero panoorin po muna natin itong video ginawa ko sa isang channel ko. Pagkatapos po, yung pong update. Let's all watch this. Napakagandang balita po. Apollo Kibuloy, nahuli na. Ayon po dito sa balita, KOJC leader Apollo Kibuloy caught. Yan po ang sabi ni Benhur Abalos. Balita sa GMA News, fugitive pastor Apollo Kibuloy has been caught. Interior Secretary Benhur Abalos said Sunday evening. In a Facebook post, Abalos shared a photo of the Kingdom of Jesus Christ leader. Nahuli na si Pastor Kibuloy. Kibuloy was caught at 6 p.m. inside the KOJC compound in Davao City where the police had been searching for him since August 24. Abalos, who is currently in Dubai on official business, also said that Kibuloy will be brought to Manila. Kibuloy is facing charges under Section 5B and Section 10A of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. He is also facing a non-bailable qualified human trafficking charge under Section 4A of Republic Act No. 9208 as amended before a Pasig court. So wala pa pong masyadong detalye na inilalabas ang PNP or ni Benhur Abalos. So at the moment, hindi po natin alam kung nakita ng PNP headed by General Torre si Kibuloy or kusang sumuko si Apollo Kibuloy. Ang importante, siya po ay nasa kustodiya na ng PNP. At ano kaya ang masasabi ng tumatayong abogado ni Kibuloy na si Senator Bato de la Rosa? Sabi niya kasi, I am not lawyering for Kibuloy. Pero kitang-kita naman natin dun sa Senate hearing na talagang pinagtatanggol nitong si Bato de la Rosa, si Apollo Kibuloy. At hindi ba parang minamind game pa niya si General Torre? Nung tinanong niya si Torre kung sigurado ka ba na nandito pa si Apollo Kibuloy, na sinagot ni General Torre ng yes. So tama ang hinuha ni General Torre na kahit na parang sinisindak na siya ni Senator Bato sa hearing kahapon, hindi po nagpasindak si General Torre. Dahil parang siguradong sigurado si General Torre na nasa KOJC compound lang si Pastor Apollo Kibuloy. At hindi po siya nagkamali. Andun lang po sa KOJC compound si Apollo Kibuloy at siya po ay nahuli na. Ngayon, kung nahuli or sumuko, immaterial na po yun. Ang importante, lumitaw na po ang appointed Son of God. O teka muna, linggo ngayon, si Jesucristo, after 3 days, rose again from the dead. Itong si Kibuloy, ilang buwan ba bago siya nagpakita? Nagpakita or nahuli, hindi na po importante yon. Pero malamang gagawa ng kwento ng mga KOJC members yan na after 3 months, instead of 3 days, ay biglang lumitaw si Kibuloy. At sila ay magdidiwang ng Pasko ng pagkabuhay. O ano, asan na yung people power na sinasabi nyo? Hindi ba sabi pa ni Bato de la Rosa, huwag nyong hintayin na mag-people power. O, nahuli si Kibuloy, nag-people power ba yung mga miyembro ng KOJC? Hindi, wala silang nagawa. Hindi sila nag-attempt na mag-people power. O, yung mayor dyan sa Davao, di sana nung nahuli na si Kibuloy, nagtawag kayo ng tao, nag-people power kayo. Pero mayroong isang people power talaga na nagaganap ngayon. Hindi man lumabas sa kanilang mga bahay ang mga naniniwala na mahuhuli din itong si Kibuloy. Mayroon pong collective na pasasalamat ang lahat na nagdarasal na mahuli na sana itong puganting ito para maharap niya yung mga kaso. At ito na po ang pagkakataon. Ay nako talaga, no? All in God's time. Tamang-tama din yung warning ni President Bongbong Marcos. Nung siya ay nagsalita sa pagkakahuli ni Alice Guo, meron pong warning ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Part of it, ito po. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Thank you and good day. So, doon po sa mga nagtatangkang tumakas, the long arm of the law will finally catch up on you. At yun na nga po ang nangyari dito kay Kibuloy.
So, ang susunod natin yan, yung mga hearings na ating susubaybayan. At maghihintay din tayo. Hihingi kaya ng extradition ang Amerika? Because as of the moment, ayon po sa ating gobyerno, wala pa namang hinihinging extradition ang Amerika. Mas maganda kung litisin muna dito si Apollo Kibuloy para mapanagot siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Kung siya po ay mapapatunayan na nagkasala. Dahil kahit na ang dami mga nagsasalita, lalo na yung mga dating miyembro ng KOJC sa mga ginawang karumal-dumal na gawain ni Apollo Kibuloy sa kanyang mga miyembro, meron po tayong kasabihan na innocent until proven guilty. So yun po ang hihintayin natin. Kahit na at the back of our minds, alam na po natin. Ayoko man pangunahan, pero para sa akin, Apollo Kibuloy is guilty as hell. So doon sa mga tatanggol kay Kibuloy, ano ang masasabi nyo? Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, ano na naman kaya ang magiging kuda ninyo sa pagkakahuli kay Apollo Kibuloy? At kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa anak niya na si Inday Sara, na parang nililihis nila eh. Hindi ba may sinabi si former president na alam niya kung nasaan si Apollo Kibuloy pero secret. At ang sabi naman ni VP Sara, ang pagkakaalam niya ay wala na sa Davao City si Apollo Kibuloy. Hindi kaya yung mga statements na yon ay para lang lituhin ang gobyerno at ang mga humahanap kay Apollo Kibuloy? Hindi umubra ang pagtatago ninyo. Dahil sabi nga natin, pagkahaba-haba man daw ng pagtatago ni Kibuloy, sa PNP din ang bagsak niya. So mag-aantabay pa po tayo ng ibang kaganapan kung siya ba ay nahuli o sumuko, pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, immaterial na po yun. Kung siya man ay sumuko, edi mas maganda. Dahil siguro natauhan siya at naisip niya, hindi mangyayari ang lahat ng kaguluhan na to kung siya ay sumuko na kaagad-agad nung siya ay inisyuhan ng arrest warrant. Hindi na sana siya nagtago dahil wala naman din magagawa yung mga nagtatago dahil mahuhuli din naman sila. So ngayon, yung apela ni Bato de la Rosa sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ibalik daw sa normal ang mga buhay ng mga taga-KOJC at ng ating mga kapulisan, sana nga po bumalik na sa pagka-normal ang buhay ng mga KOJC. Unless, mag-iisip na naman sila na magpi-people power sila para bigyan ng hustisya si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, maghintay na lang kasi kayo. Humihingi kayo ng hustisya, ito na. Sa totoong korte na, magkakaharap-harap at haharapin na ni Apollo Kibuloy lahat ng akusasyon sa kanya. Kung totoong wala siyang kasalanan at siya ay inosente, so be it. Ang importante, harapin niya. At doon siya magpaliwanag. Total, sinabi niya, meron siyang 20 ba yun? Ang kanya mga magagaling na abogado para siya ay ipagtanggol. So ngayon, saludo po tayo, lalo na kay General Torre, na hindi nagpasindak dito sa mga nag-aabogadong mga senador na dumayo pa ng Davao para mag-Senate hearing. Akala nila, masisindak nila si Torre na wag ituloy ang paghahanap kay Apollo Kibuloy diyan sa KOJC compound. Isip ko tuloy eh. Kaya nila nilalansi si General Torre dahil alam nila na nandyan pa rin sa KOJC compound si Apollo Kibuloy. At kung ano-ano na lang mga senaryo ang inilalabas nila para lituhin si General Torre at i-withdraw ang mga pulis sa compound. Sorry, sabi nga ni General Torre, the search for Kibuloy will be continued on our terms, not on theirs. So nagtagumpay po si General Torre at saludo po kami sa inyong lahat. Isa na namang problema ng bayan ang bumagsak. Matapos ng pagkakahuli kay Alice Guo, pansinin nyo, isa-isa po silang bumabagsak. Sino po kaya ang susunod? So ayan, tulad nga ng pagkakasabi ko kanina, nahuli or sumuko, it doesn't matter. Immaterial po yun. Ang importante, nasa kustodiya na ng mga pulis itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, nung naglabas si Benor Abalos ng balita na nahuli na yung kanyang pinost sa kanyang Facebook account, wala pa naman pong sinasabing detalye. At kahit na si General Torre sa kanyang interview sa TV ay hindi pa rin po nagbibigay ng detalye. So wala pong pag-aako. Basta ang sinabi, nahuli na. Ngayon, ito po yung update. Galing po sa attorney ni Kibuloy. Sabi po niya rito, Pastor Apollo Kibuloy surrendered, not arrested. Our client, Pastor Apollo C. Kibuloy, voluntarily surrendered to the Armed Forces of the Philippines, specifically
the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. He was not arrested by the Philippine National Police under the Department of the Interior and Local Government. Therefore, it is equal to the highest level for Secretary Abalos to be seemingly taking credit for the non-existent arrest. Ayan, galing na mismo kay Topacio. Sinabi niya, it is equal to the highest level for Secretary Abalos to be seemingly. So, ibig sabihin, hindi po inaako ni Benor Abalos ang pagkakahuli kay Kibuloy. Dahil ang sinabi lang kanina, nahuli na at wala pang detalye. At itong mga DDS na to, ano ba ang kaibahan? May mababago ba kung sakaling sumuko or nahuli si Kibuloy? At kapag sumuko ba ang isang tao, ibig sabihin hindi na siya huhulihin? So, dapat bang ginawa kay Apollo Kibuloy? Or sumuko ka pala eh. O sige, laya ka na kasi sumuko ka eh. Out of the goodness of your heart, sumuko ka. Eh di ba huhulihin pa rin siya? Dadalhin pa rin siya sa presinto or kung saan man siya dadalhin. Or will it matter kung sumuko or nahuli? Ang importante, yung pugante ninyo ay nasa kustodiya na ng mga pulis. At tulad ng sinabi ko, hindi porke sumuko, eh hindi nahuhulihin. Sumuko, hinuli, nasa pulis na. At sa tingin ninyo, hindi ba susuko yan kung hindi na pressure kay General Torre? Ito mga DDS, gusto lang nilang i-discredit si General Torre. Eh hindi po lalabas sa lunggayan si Kibuloy kung hindi na pressure. At kaya yan sumuko sa ISAF ay para ipahiya ang grupo ni General Torre. O di yun na nga ang lumalabas, hindi ba? Ito mga DDS, ito kanya mga abogado, sinasabing pahiya pa si General Torre dahil hindi naman siya nakahuli, hindi naman sa kanya sumuko. Again, will that make a difference? Ang AFP, ang PNP, nagkakatulungan po yan. Yan po, lahat ay under ni President Bongbong Marcos. May mga lumalabas pa mga balita ng mga DDS na yun daw AFP ay nasa ilalim ni VP Sara. Kaya daw yung credit dapat na kay Vice President Sara Duterte. Eh kayo mga DDS, di ba galit na galit kayo sa AFP, sa PNP, dahil yan ay mga tagapagtanggol ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Ngayon, porke nahuli na or sumuko na, ang dami nyong kiyaw-kiyaw. Mababago pa ba ang lahat? Gusto nyo pang gawing hero si Kibuloy dahil siya ay sumuko? Sumuko si Kibuloy dahil na-pressure siya sa ginagawa ni General Torre. At kaya hindi siya sumuko kay General Torre, gusto niyong ipahiya ang grupo ni General Torre. Kaya doon siya sa ISAF sumurrender. Pero kung hindi siya na-pressure sa ginawa ni General Torre, hindi po susuko yan. Kaya kayo mga DDS at itong abogado ni Kibuloy na si Topacio, nako, kahit na ano pang gawin nyo, sige, paikot-ikutin nyo yung kwento. But it will boil down into one. Nahuli na ang puganting si Apollo Kibuloy. And it will not make a difference kay sumuko siya, kay nahuli siya. Kasi, again, sabi nga ng mga netizens, sumuko kasi wala nang matatakbuhan. Na-corner na kasi. Ikaw ba naman bulabugin sa ilalim ng lupa eh? Sabi pa ng iba, lalabas ba sa lungga si Kibbs kung hindi ginipit ni General Torre ang KOJC compound? Ayaw nga ni Kibbs sumuko, di ba? Kaya kudos pa rin kay General Torre. Dahil kung di niya pinilit ang trabaho nilang hulihin, hanapin itong si Kibuloy. Hindi nga ba't kahapon sa Senate hearing, sinisindak na ni Bato de la Rosa itong si General Torre para itigil na ang paghahanap sa KOJC compound. Sabi pa ng ibang DDS, hindi naman daw sa compound na huli. Ito po galing sa GMA Regional TV News. News update. The Eastern Mindanao Command has said that Pastor Apollo Kibuloy turned himself into the intelligence service of the armed forces of the Philippines inside the KOJC compound. So ano yung sinasabi ng iba? Na galing daw sa bundok, bumaba, sumurrender. Galing na po ito sa Eastern Mindanao Command. Doon pa rin po sa KOJC compound, sumurrender or nahuli or kung ano man ang itawag ninyo dyan, hindi na po mababago ang sitwasyon na itong si Apollo Kibuloy ay nasa kustodiya na ng mga pulis at haharap siya sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya. So, will it make a difference kung siya man ay sumuko or nahuli? Dahil para sa akin, yun ang mga dahilan. Kung hindi siya nagipit sa ginagawa ni General Torre, hindi siya susuko.
At kaya siya sumuko sa ISAF at hindi kay General Torre dahil gusto niyang ipahiya si General Torre. Akala ba niya mapapahiya pa niya si General Torre? Yan naman ang trabaho ng mga DDS ang paikutin ang mga istorya in the hope na makakuha pa kayo ng simpatya. Again, kung hindi kay General Torre, hindi lalabas sa lungga si Apollo Kibuloy. Ano ngayon? Kung sa ISAF siya sumurrender, mababago pa ba ang sitwasyon? Kayo talaga mga DDS, sukol na kayo, huli na kayo, pero talagang yun ang hilig ninyo. Ang paikutin, ang kwento, ang istorya, para nga naman magmukha pa rin hero si Apollo Kibuloy. Pero siyempre, pagbigyan na po natin itong mga DDS, pagbigyan na rin natin si Topacio. Ang importante po, lumabas na sa lungga itong si Apollo Kibuloy. Nahuli, sumuko, will it make a difference? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.